Alam mo ba na 80 to 90% ng mga nagtayo ng transcontinental railroad sa Amerika ay Chinese laborers? Sila ang naglatag ng riles sa mundo, nagdala ng materyales, nag-level ng lupa at nagtrabaho sa pinakadelikadong kondisyon, lahat sa gutom, lamig at panganib. Ngunit sa Golden Spike Ceremony noong 1869, halos hindi sila nakilala at sa kasaysayan madalas silang nakalimutan. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Noong 1860s, ang Estados Unidos ay may ambisyosong proyekto. Itayo ang Transcontinental Railroad na mag-uugnay sa silangan at kanlurang baybayin. Maraming eksperto ang nagsabing imposibleng gawin ito. Matataas na bundok, malupit na klima at delikadong lupa. Sa gitna ng lahat ng ito, isang maliit na grupo ng Chinese workers ang hinirang upang harapin ang hamon. Sa simula, 50 lang ang inarkila ng Central Pacific Railroad. Ngunit sa pagdaan ng panahon, dumami ito. Sa peak, 10,000 hanggang 12,000 Chinese laborers ang nagtatrabaho sa proyekto, halos 80 to 90% ng kabuuang workforce. Ang eksperimento ay naging backbone ng buong railroad. Ngunit sa kabila ng kanilang kahalagahan, hindi sila itinuturing na pantay. Sila ay binayaran ng 27 to 30 US dollars kada buwan at sila mismo ang nagbabayad para sa pagkain, kagamitan at tirahan, samantalang ang white workers ay may libreng pagkain at tirahan. Ang mga Chinese laborers ay nagtitiis sa matinding lamig, mataas na altitude at panganib araw-araw. Ginawa nila ang pinakadelikadong trabaho: pagbabarena ng granite, paghahawak ng dinamita, pagtatrabaho sa mga avalanche zone, at pagbaba sa matatarik na bangin para mag-drill sa bato. At sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy sila. Noong 1867, nagsagawa sila ng strike, humihingi ng mas mataas na sahod, mas maikling oras at mas ligtas na kondisyon sa loob ng tunnels. Ngunit pinutol ng mga may-ari ang kanilang pagkain at supply. Pagkatapos ng isang linggo, napilitan silang bumalik sa trabaho dahil sa gutom. Ngunit ang kanilang aksyon ay nagpamalas na sila ay hindi invisible at may boses. Noong April 28, 1869, higit sa 16 kilometers ng riles ang nailatag sa isang araw. Isang maliit na grupo lamang ang naglatag ng riles. Ngunit likod nila, daan-daang Chinese workers ang nag-level ng lupa, nagdala ng materyales at nag-secure ng bawat piraso. Sa Promontory Summit, Utah noong May 10, 1869, ginanap ang Golden Spike Ceremony. Halos hindi nakita sa larawan at sa mga ulat ang Chinese workers. Ang ceremony ay nakatuon sa investors at dignitary, hindi sa mga taong tunay na naglatag ng daan. Hindi lang kawalan ng pagkilala ang hinarap ng mga Chinese laborers. Mayroon ding malalim na anti-Chinese sentiments sa Amerika noong panahong iyon. Tinatawag silang coolies at madalas pinaparatangan ng mabagal na trabaho, pandaraya at panluloko. Maraming Amerikano ang natakot sa kompetisyon sa sahod at trabaho, kaya lumaganap ang galit at diskriminasyon. Batas tulad ng Chinese Exclusion Act of 1882 ay naglagay ng limitasyon sa kanilang trabaho at imigrasyon na lalo pang nagpalayo sa kanila sa lipunan. Kahit na sila ang nagtayo ng backbone ng Transcontinental Railroad, sila ay tinuring na hindi pantay at madalas na marginalized. Ang kwento ng Chinese laborers ay hindi lang tungkol sa riles. Ito ay kwento ng sakripisyo, katapangan at determinasyon. Kinuha nila ang pinakadelikadong trabaho, nagtiis sa gutom, lamig at panganib, at sa kabila ng lahat, halos hindi sila nabanggit sa kasaysayan. Ito rin ay paalala, ang mga tao na nagdadala ng pagbabago ay hindi palaging kinikilala. Ang kasaysayan ay madalas pumili kung sino ang nakikita at sino ang nakalimutan. Sa ngayon, may mga memorial at museum na nagbibigay parangal sa mga Chinese laborers. Ngunit ang kanilang kwento ay dapat mas kilalanin. Hindi lang sila nagtayo ng riles,
Sila ang nagbukas ng daan para sa unyon ng bansa at ekonomiya ng Amerika. Ang bawat bato at riles ay patunay ng kanilang tapang at dedikasyon. Ang kwento ng Chinese laborers sa Transcontinental Railroad ay kwento ng sakripisyo, tapang at kawalang kilala sa kasaysayan. Panahon na upang kilalanin ang mga totoong bayani sa likod ng mga riles. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Siya nga pala, bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina. Hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time